Sisi. So ayan guys, alam nyo, katatapos ko lang mag-live. So dito sa Victoria Park, Hong Kong. So dito sa Causeway Bay. Tapos ito si Madam. No, not madam. Maka madam naman po. Si Sisi na lang. So padaan-daan siya sa harap ko kanina habang nagla-live ako. Tapos parang parang magkakilala na. Ganun ba? Di ba tayong mga Pilipina dito? Parang tingin lang, parang friend na, di ba? So dito sa lugar namin na to, dito na ako na-stop kasi naglibot ako habang nagla-live. So dito na ako nag-stop. Tapos duman niya sa akin, niyaya ako guys mag-zumba. So ayan, ginamingan ko. Makikita niyo sa live ko ngayon, patatapos ko lang mag-live. So sabi ko, pwede ba kitang interviewin saglit? Kasi matagal na din po siya sa Hong Kong. So ayan, Sisi, ano pong pangalan mo? Oh, Leslie po. Ayan, Leslie. Taga saan po si Ma'am Leslie? Iloilo. Ayan, Ilongga. Di ba malalambing ang mga Ilongga? Malambing ang Ilongga. So, ayan. Ilang taong ka na po? 53 soon. Oy, September, 53 son. Pero, 53 na. tingnan nyo guys, hindi po siya. Kanina, akala ko mga 40 plus lang. So, 53 na po siya. This coming September? 21. 21, di ba kompleto? September 21. Ayan. So, syempre, Marshalo baby ako eh. Marshalo baby daw siya. So, parang ambush interview guys kay Ma'am Les or kay Sisi Koy Les. So, saan ka Sisi dito sa Hong Kong? Dito lang sa Causeway Bay. Dito lang pala sa Causeway Bay. So, magkalapit lang kami guys. Tapos, ilang taong ka na po dito? Dito sa Hong Kong, mag 12 years na. Pag end ng kontra ko ngayong November, 12 years na po. 12 years na. So, matagal na rin. So, ang dami ng investment pagka ganyan, di ba? So, ayan Sisi. Siyempre, pa-interview ka. May konting marites about sa family mo. Okay lang yan para maka-inspire tayo. Sure. Alam ko, No problem. yung mga kapwa ko, OFW dyan naman, mostly, ang dami naming vlogger dito sa Hong Kong. Siguro makaka-relate kayo. So, sa edad niyo pong 53 lang na po ang anak nyo. Dalawa lang po, isang girl tsaka isang boy. Dalawa ang anak niya, isang girl at isang boy. So, mga na po, siguro sa edad nila yung tapos na. panganay ko, na siya, 32 years old na yung panganay ko babae. Tapos siya ng computer technology, 4 years. Yeah. Yung isa po, May asawa na din, tsaka may baby na. So may apo na ako isa. wow. Tapos yung bunso kong lalaki, siya, graduate na ng Philippine Army. Ay wow, di ba at the age of 53 this coming September, mga professional na po ang mga anak niya. So parang Sawa ni Lord. yung parang yun ang regalo sa kanya sa pagod niya dito na makapagtapos yung mga anak niya. So congrats Sisi, at least may Thank mga you. professional ka ng anak. Thank you so Tapos much. syempre yung mister mo Wala siyang work. Ako lang din. Pero okay diba? lang. At least nandun siya nag-aalaga ng mga anak. matino. So, ibig sabihin, hindi sumakabilang bahay. Nag-stay lang talaga sa bahay ni Sisi. Hindi naghanap ng ibang flower. Diba? Iba ang flower ni Sisi, guys. Char lang, good vibes lang tayo, ha? So, ayan. So, wala ka pang planong mag-for good, Sisi? Wala pa. Hanggat gusto pa ako ng amo kong i-renew. Kasi sayang din eh. Ano naman gagawin ko sa Pilipinas? Kaya ko pa naman mag-work. Yes. Kaya pa ng tuhod kahit may konting rayoma na. Pag edad ng 50, marami na. 40 nga lang, may mga nararamdaman na. How much for a 50? Nalalabanan naman eh. Yun, dinadaan ko sa sumba-sumba. Uy guys, in fairness guys, magaling siyang sumayaw. Hindi naman, parang lang, yung gumagaya lang ako sa mga Zumba videos. Magaling siyang sumayaw guys. Exercise lang ba? Body. Bali, sa 12 years mo na yan, nakailang amo ka na, Sisi Koy? Bali, pangalawa na ngayon. 6 years ako sa unang amo, sa first employer. Tapos sa second employer, bali mag 6 years na din pag end ng contract. So nakadalawang employer pala siya in 12 years. So, ibig sabihin, maganda yung mga nagiging amo niya guys kasi tumatagal talaga siya. Kasi dito, pag hindi po talaga maayos Lagi ang trato ng amo, na-terminate, hindi po tatagal ng ganun, 6 na taon. Yung first employer ko kasi, sila yung kusa nag-release sa akin kasi nga yung alaga ko doon na sa Australia mag-aaral. So wala na akong aalaga. Okay. So very simple family lang naman sila. Kaya syempre gagastos na sila doon sa tuition ng anak niya.
Sabi niya, Cheche, sorry, we're not going to renew your contract anymore. Oh, mababait nga sila. At least good release ka. Nung naghanap naman ako, itong pangalawa, timing din na galing ng Canada yung mga employer ko, lumipat dito sa Hong Kong na. Kaya sila, Ayun. ako yung first helper nila dito. Oh, So, mag 6 years na rin ako sa kanila. oh, 'di ba swerte. So guys, hindi na Napakabait. swerte-swerte lang talaga. Kahit sa ampong lugar o bansa, swertihan lang po talaga makakuha ng mabait na amo. Kasi ako po, galing din ako ng Middle East. Yung mga previous abroad ko po, work abroad, hindi po maganda. So dito rin, Galing din ako ng Dubai. oh, nag-Dubai ka din ako, nag-Dubai din Naranasan ako. ko doon na kinukulong ako sa toilet. O, di Kinukulong ba? ako sa bahay pag umalis sila. Tapos one day, one eat lang naranasan ko. O, di ba? Nag-survival ako, nagmasa ako ng harina, lagyan ng tubig, kunting asukal para lang may makain ako kasi ginugutom nila ako eh. So para lang mabuhay ako, nag-survival ako mag-isa. O, tinan nyo na guys. Ako Para wag galing lang din. mamatay, nako, masarap pa mabuhay. Yes, correct. Saka may pamilyang pang naghihintay. Isa yun sa ano ng... Kahit anong hirap, huwag mahinaan ng loob. Yes, saka syempre yung kapit sa taas. Yun. Kailangan... Andyan lang si Lord, Yes, nakatingin sa atin. yung faith natin Alam talaga. niya yung nilalaman ng puso natin. Ganun lang. Oh, 'di ba? Sana guys alam ko maraming nakaka-relate diyan kasi ako ex-abroad din ako, Middle East din ang napuntahan ko. Hindi rin maganda. So dito talaga, kumbaga, ito na yung bigay ni Lord na maging maayos naman yung kalagayan ko. Kasi tulad niya, galing din pala siya ng Dubai. So ganun din ang naranasan niya. Hindi maganda yung pagtrato sa kanya. Ako din ganun din naranasan ko. Ano ba yun? First time mo rin? Second time na yon kasi yung first time ko Singapore. Oh, Naka first 2 time years niya ako sa Singapore. Tapos second time niya sa nung Dubai. bumalik ako, pumunta akong Dubai kasi sabi nila maganda. So, di ko akalain na yung makuha kong employer, mga Egyptian sila. So, ang lupit nila, para tingin sa'yo parang slave ka, di ba? Tapos, one day, one eat lang. Tapos, nilalak nila yung pinto pagka umalis sila. So, paano pag magkasunog, di ba, masusunog ka rin doon sa loob ng bahay, hindi ko pwedeng lumabas. Nilalak nila sa labas eh. Dinala nila ako sa Egypt ng 2 months, nakalak din ako sa bahay pag umalis sila. Tapos, isang beses lang ako bigyan ng pagkain, ganun. Ay, grabe. Pero sinurvive ko ang sarili ko kasi ayokong mamatay. Oo! Ayoko mamatay sa abroad. Gusto ko makabalik pa rin sa family ko ng buhay. Yes, kasi ako na-experience ko din yan, guys. Nag-run away rin ako sa Dubai. First experience ko work abroad, Dubai. Nag-run away po ako, tumakas din ako dun. So siya pala ganun din naranasan niya sa Dubai. Pero Nung ngayon, hindi ko kinaya, 8 months, nag-break contract ako kasi ayaw nilang ibigay yung every month salary ko. Sabi after 2 years daw. So, I don't trust anymore. Sabi ko, I want to go back to Philippines. Tapos, yun nga, sabi ng amo ko, okay, if you want to go back home, you need to sign like this. And then I sign. And then they send me to the airport without paying anything. So, Oh. umuwi ako. Habang nasa aeroplano ako, nung time na yun, umiiyak ako kasi wala akong bitbit kahit 5 eh. Pinasakay lang ako sa aeroplano pabalik ng Pilipinas kasi ayoko nang magtrabaho sa kanila. And then, yung mga Pinoy na nakasabay ko, sabi nila, ate, anong nangyari sa'yo? Ganyan. Tapos sabi ko, yung employer ko, pinasakay na ako, walang pera. oo. Tapos yun, binigyan nila, nag-ambag-ambag sila. Kahit magkano lang, sabi nila kasi napadala na namin natin yung pera namin sa Pinas eh, ganyan. So, binigyan ako. So, nung time na yun, naka 8,000 din ako sa kanila, bigay-bigay nila. So, may pamasaya ako pa uwi. Ganun. So, naranasan ko rin yan. Kaya Naranasan nakabalik ako ng family ko. Oo, Dahil doon sa mga nakasakay ko sa aeroplano na nag-ambag-ambag, binigyan nila ako ng kahit tig magkakano lang. na-experience ko din yan, Sisi, noon nung tumakas ako ng Dubai, guys. Nang marami din sa akin mga kababayan natin na nagbigay din sa akin. So, likas talaga sa atin, mga kapwa aeroplano. natin, na magbigay talaga ng tulong. So, dito Galing naman, dito naman, Sisi, sa Hong Kong, tuwing holiday mo, saan ka lang nagpupunta? Pag holiday ko, Opo. isang tabi lang. Oo. Nag-i-enjoy mag-isa, yung minsan susumba-sumba, Ayun, yun nga. kanta, nagkakaraoke or whatever. Yun. So, ayan guys. So ayan ang aking interview kay Sisi Les. Ngayong araw ko lang siya na-meet dito sa park. So, nag-jamming po kaming sumayaw-sayaw. Okay naman, wala naman ako kasi maganda rin yun sa kalusugan natin yung pinagpapawisan. Umiinit ang katawan. Pero yung ibang init, ay ibang pag-iinit ng katawan, iba yun. Ha?
So, ayan guys. So, ano pa ba pwede kong itanong kay Sisi? So, wala ka pang plano mag-forgo, di ba? So, wala na, Kasi wala nag-e-enjoy pa siya. Alam mo, dito kasi guys sa Hong Kong, mag-e-enjoy po talaga. Sayang, ayoko pang ibigay sa iba yung amo ko kasi every December doble yung sahod ko dyan eh. Ay, di ba may bonus? Sana all. Kung magkano yung sahod ko, yan din ang bonus ko. So, bakit ko ibibigay sa iba, di ba? Yes, ako hindi wala akong bonus, Sisi. Hanggat gusto pa nila ako, sure, go lang. Hanggat kaya pa ng mga Oo. ugat. Oo, di ba? Hindi kanina. Kasi nagtataka ako, sabi ko ilang parang maano pa siya, very alive, energetic pa. Kaya kanina, habang nag-ano-ano kami, nagsusumba-sumba, sasayaw-sayaw, tinanong ko talaga siya kung ilang taon na siya. So, 53, turning 53. Di ba? 53 na ako this year. Ganun. Ano pa siya, bata pa siyang ting na 40 plus pa lang. So, ayan guys, thank you sa panonood nyo dyan. Thank you. Mega love shoutout po kay God bless po. Ma'am Anjing TV, MBTV USA, Team Premier, Papa Bons, ayan, mega love shoutout. At sa lahat-lahat po na nanonood dyan sa Ambos interview ko kay Sisi Les, na nandito rin sa Hong Kong, 12 years na. So, ayan guys, thank you. This is me again, Irene. God bless you po. Bye! Lahat.